MATLAB or any software kung gusto nyo. Parang sa circuits 2 Kung natatandaan nyo sa circuits 2 nyo yung sa sine wave. So, pwede nyo makita. Ha? Parang kasi ito. Wala. Apat na. Okay. So, in an RL circuit, let R is equal to 0.125, L is 10 milli, and the source voltage is given. 151 sine 377T plus alpha volts. Determine the current response after closing the switch for the following cases. No DC offset and maximum DC offset. Then, i-compare natin. Yun yung sketch. Anong kaso ba? Ano sinasabi? Wala. Nagbuko yung number. Ito yung isa na 0.125 saka 10 milli. Okay, letter A. No DC offset. So, pag no DC offset, ibig sabihin ng pag-usapan lang natin yung RMS mo or yung peak natin. So, for this case, yung isang T, yung response natin is equal to 151 over Z sine 377T plus alpha minus inverse tangent ng angle ng Z. So, ang tanong, ano tong Z na to? So, ang Z is square root ng 0.125 square plus 10 milli times 377. So, ilan yung Z natin? Sure kayo? 10 milli to Okay. So, ano yung angle natin? Ay, hindi pala. Same to same. So, yung angle natin, inverse tangent ng 10 milli times 377 over 0.125. Impedance triangle, di ba? So, ang aking current response is 1.151 divided by the 40 03 11 sine 377T. Ang alpha natin pag walang given is always 0 minus 88.1016. So ito yung ating current response without DC offset. Letter B. Ano yung current response natin with maximum DC offset? So,
Kung maximum DC offset siya, balik tayo dito. Kailangan mo idagdag to. The square root of 2b sine Alpha minus theta e raised to negative d over t. So, ibig sabihin, I of t is equal to 14.0311 sine 377t minus 88.1010 plus, dagdag natin yung component na yon, which is 40.0311 sine, wala na tayong alpha kasi 0 yon, negative 88.1010 e raised to negative t over t. Ano yung t natin? 0.25. 10 over r. 10 milli over 0.125. Ilan na? Zero 0.08. So, I of t 40.0311 sine 377t minus 88 plus, Ano ba yung 40.0311 sine negative 88.1010? Negative 40. 0. 09. E raised to negative t over 0. So makikita nyo may dagdag lang tayo na 40091. Pag kinumpare natin yan, pero hindi ito yung eksaktong drawing kasi mano-mano ginawa ko Itong blue, ito yung ating letter A. Yung isa, meron tayo ditong E raised to negative. negative to. Ibig sabihin sa baba siya, di ba? So makikita natin yung response natin yan. Pag tinuloy pa natin yan after ilang cycles, magdidikit sila. So ang effect lang ng DC offset mo sa umpisa lang. Pag nagtagal, mawawala siya. Magiging magkapatong lang sila. Yun yung effect ng DC offset. Hindi siya, sir. Ginamit yung sa square root of yung square root of Bakit kaya namin yung ginamit yung square root of 2? Balik kayo dito. Ano yung equation mo? Naka-instantaneous na. Balik tayo sa sentence 2. Pag naka-instantaneous equation ka, ibig sabihin ng 151 ay big value. Hindi kagaya nito number 1 saka number 2, RMS yun. Diba? Ang general equation natin sa alternating current is peak voltage sine omega t plus alpha. Wherein itong peak voltage is square root of 2 RMS sine omega t plus alpha. So, yung RMS value natin, pag ganito, i-divide ko pa ng square root of 2 para makuha ko. Eh kaso yung given natin is nasa taas. RMS na yon. So, hindi mo na kailangan
hindi mo na kailangan i-divide by square root 2 yung nasa taas. Pero yung nasa baba, naka-equation format, kaya kailangan mong i-divide pa. Kung gusto mo ng RMS value. Ang hinahanap naman natin sa problem is current response. So, pag current response, equation yun. Ha? Pag nagbigay ka ng capacitor, syempre iba na ang time constant ko. Hindi na L over R. Gagamitin mo na yung time constant para sa series RLC. Okay. Usually, pag pinag-uusapan natin ay eto, yung mga ganitong cases, ano ba dapat? Pag ganyang cases, ano ba ang usually natin? RL lang. Bihira tayo magkaroon ng RC. Bihira din tayo magkaroon ng RLC. Kung may RLC man yan, RL rin yun. Kasi masyadong mababa yung capacitance. Bihira tayo magkaroon ng capacitive na load. Kaya hindi natin pinapakita na. Nangyayari lang yung RLC na yun saka RC pag pinag-uusapan na natin electronics or kaya communication. Pero pag sa power or sa transmission system natin, bihira yan. May lumalabas na ganon, pero hindi pang power system. Pang circuits 1, circuits 2, or let's say, sa ibang course, electronics. Bakit pa dati aralan yun? Hindi naman. Kasama siya, pero kumbaga, doon sa application natin, babalikan nyo lang yung alam natin nung design nyo as well as dati. Ang loads natin palagi is gusto natin purely real power or RA. Bihira ka magkaroon ng RC. Yung RC, ginagawa mo lang yun pag, or yung C, ginagawa mo lang yun pag kailangan mo itaas yung power. Number 4. So, ginawa natin 1, 2, 3i single phase. So, number 4, magiging 3-phase na. So, if the source impedance at 13.2 kV, pag binuksan nyo kasi yung sa ano, nagiging download ko download ko. Number 4 siya. Pag binuksan nyo kasi doon, hindi ko alam kung ano yung topak ng canvas. Sa canvas lang nangyayari. Sa Apple sir. Sa Apple lang po ng canvas. Ako. Ayun, sa iOS daw ng canvas, naglolo ko yan. Pero number 4 yun Number 4. Okay. If the source impedance at 13.2 kV distribution substation bus is 0.5 plus J1.5 ohm per phase, compute the RMS and maximum peak instantaneous value of the fault current for a balanced 3-phase fault. For the system ratio of 3, the symmetrical factor is 1.9495 and the time of peak is 7.1 milliseconds. Okay. Pag pinag-usapan na natin 3-phase at saka single-phase na AC at while hindi siya naka-equation form, kailangan nyo tandaan palagi itong given nyo, RMS. Palaging RMS yan. Hindi nyo kailangan yung times square root of 2 yan or divide na square root of 2. Kung ano man yung value, RMS yun. Kailangan nyo tandaan yan kasi sa board exam, minsan ganyan lalabas. At the same time, pag 3-phase yan, automatically, hindi nyo kailangan tanungin na sa akin or kahit kanino na line voltage ba yan or phase voltage. Pag walang nakalagay, it's automatically line voltage. Magiging phase voltage lang yan pag sinabi niyang phase voltage. So, palagi nyo tandaan yun. Kasi madalas ganun sa problem. Hindi na naka-indicate yan. Pero by default, RMS yan sa line voltage. Bakit ganun? Saksakan mo, sinasabi 220 volts. Yung 220 is RMS.
Pero pag naglagay ka ng oscilloscope dyan, hindi 220 yung peak mo. Ang peak mo ay 220 times square root of 2. Yun yung makikita mo. Yun yung peak value. Pag nagtingin ka ng transformer, nagtingin ka ng motor, generator, ang given palagi ay line voltage, hindi phase voltage. So, please, pakitandaan yun kasi madalas yun lumalabas sa mga problem. Now, pag let's say, nagkataon na nilagay sa problem, find the phase voltage or find the line voltage. So, yun, malamang sa malamang phase voltage siguro yun. Kasi bakit pa niya hanapin yung line voltage kung yun na rin. O, parang binonus mo na rin yan sa kanya. Kasi minsan pwede mangyari yun. May nangyari yun dati. Binigay 13.2 kV, find the line voltage. Sa choices kasama yung 13.2, pero sa choices kasama rin yung 13.2 times square. So ano yung pipiliin mo sa yung 13.2 times square? Kasi yun yung line voltage. Bakit mo pa nilagay yung ganung problem kung walang nakayo? Unless sinabi niya yung system. Sabihin natin 13.2 kV delta. So ano yung line voltage mo doon? Parehas lang sa phase voltage ko. Pero kung sinabi niya 13.2 kVY, tapos sinanap is line voltage, i-multiply po pala ang square root of 3. Divided. I-multiply ang square root. Okay? So, pinapaalala ko kasi kagaya nito, may problem lang tayo. Okay, so una natin hanapin is yung kanyang RMS. So, ano gagawin natin? RMS is equal to 13.2 kV over square root of 3 divided by square root ng 0.5 square root plus 1.5 square root. Pwede rin. 4.819 sa akin. Parehas sila agad ha? Tama lang sir. Okay. Kailangan nyo rin tandaan yan. Baka hindi nyo na alam kung ano yung kilo, ano yung micro, ano yung milli. Kasi pwede kahit pagtawanan nyo yan. Kasi pwede nyo mo sa board exam yan. Hindi mo mahanap yung pala nakakilo pala yung choices. Dapat double check lang. Oo. Kahit may mga ganong cases din. Check nyo muna. Kasi malay nyo, for instance, ang sagot nyo 4,819. Ang sagot 4.8, 4.9, 4.3, gano'n. Nakamot ka, bakit pala sa Pero nakalagay na sir, 4.819. yung pala, kilo ang ganito lang ng email. Hindi ka ayos lang. Next, fake instantaneous. So, pag kinukuha natin yung fake instantaneous natin, anong mangyayari dyan? Ito times ko to ng square root of 2. Tapos, i-ano natin, maximum peak instantaneous yun. Tapos, yun lang. Ito lang. Kasi yan lang naman yung kailangan mo. Ang makukuha mo dito, RMS.
Pero since sinabi niya peak instantaneous, ibig sabihin asymmetrical. So dadagdagan natin ng value na 1.9495. Itong 1.9495, ito yung P. Minsan kasi given na siya. So given na natin yung P dito. 13.288 kilo. 2.887. Sige, pwede nyo kopyahin muna. Mamaya pa yan. Ay, sige. Sa akin naman, pang next sem pa naman din. Para next sem. Yup lang. So, yung Steve Winter sa araw niya na yun. Ano? Lunet. Huwag mo kasing ulitin. Basta kayo? Ay! 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 Wala pa yung kabantay. Example, doon tayo sa machines. Hindi, lang naman yan fault na eh. Naghanap siya ng Easy ka lang, nurse. Bakit nandiyan na si Jom? Easy ka lang, nurse. Si Jom nga, easy lang yun. Okay, sabi pag okay na. Okay na ba? Okay, so yung examples natin kanina, ang source natin, ideal. Pero hindi naman palaging ideal ang source mo. Ang source natin, generator. So, pag may generator, ibig sabihin, kahit gusto mong ideal yun, hindi siya ideal talaga dahil ang limitation mo yung component. Ang limitation mo is yung structure ng mismong machine. So, may effect yung machine natin sa possible na short circuit current. So, ito yung pinapakita natin dito. So, during short circuit, pwede mangyari sa tatlong phase, especially kung 3-phase motors na pinag-usapan natin, may ibang pagkaka-epekto niya. Di ba kanina, sa number 3, pinakita lang natin na bumaba siya. Sa 3-phase, pwede mangyari yung isa tumaas, yung isa bumaba, yung isa parehas side na nagbago. So ito yung pinapakita natin dito. Yung phase A, nagkaroon siya ng imbalance sa baba. Lumaki yung negative peak mo. Sa phase B, lumaki yung positive peak. Sa phase C, parehas siya. So, etong period na to sa umpisa, yan yung may short circuit ka or starting mo. Then, habang tumatagal, magiging steady state. At 120 degrees apart siya. So, fault current natin sa machines is, ang nangyayari is, mataas siya during the start. Bakit mataas siya during the start? Kasi balikan natin yung principle natin nung sequence networks as well as yung modeling ng machines natin. Diba, compose siya ng tatlong reactants. Transient, subtransient, and steady state. So, habang tumatagal, lumalaki yung reactants mo, kaya lumiliit yung current natin. So, ito yung pinapakita natin sa period na yan. So, at the start, subtransient yan, malaki siya.
Tapos, at transient period, liliit siya ng konti, then steady state, yun na yung actual value. Okay. So, sub-transient, gano'ng katagal to? Mabilis lang, 20 milliseconds lang, isang cycle lang siya. Then, transient period is from 1 cycle up to, let's say, mga siguro 10 to 20 cycles. Then, after 20 cycles, expected mo ay steady state. Kaya ang breakers mo, ang pinaka-sizings lang natin hanggang 20 cycles na. Dahil after 20 cycles, steady state current. Ang current na, ang magtitrip na doon, yung ampere trip na. Yung current mo kasi interrupting sa ulo sa'yo. Yung ampere trip during steady state na. So, during that time, maliit na yung value na. And, with that, may effect siya sa value ng current natin. So, medyo mahaba yung equation natin. Nagkaroon ka ng tatlong current na dati isa lang. So, meron tayong sub-transient, transient, and steady state. Then, ito RMS, ito naka-time domain. Then, if we talk about DC, ang kinoconsider lang natin sa DC offset natin is itong part na ito. Yung aking sub-transient. Kasi kung titingnan nyo kanina rin yung graph, after sub-transient, nawawala na rin yung DC component. Kaya ang DC component mo is composed of sub-transient. Okay? Then, para makuha mo yung kanyang overall na value, vector addition. Palaging vector addition. Okay? So, ano itong mga value na to? Yung mga x. Di balikan lang natin yung x natin, sub-transient, transient, and steady state. Okay. Ano yung letter D? Ano yung sabihin ng letter D? Kasi may dalawa tayong rotation ng generator or ng machine. Yung una, ang tawag natin is direct axis. Yung pangalawa is quadrature axis. Anong difference ng direct axis sa quadrature axis? Yung reference mo lang. Yung reference ng frame mo. Pag direct axis, ibig sabihin, it's directly 180 degrees. Pag quadrature, 90 degrees lang. Yun lang yung difference nila. Naka-quadrant, sa isang part. Kaya nga, 90 degrees lang. Pero regardless doon, hindi nyo kailangan pag-usapan yun kung hindi tayo nagpo-focus sa motor design or sa generator design, which kino-consider mo yung number of poles, yung kanyang number of conductors, etc. So, dati kasi merong machine design. Yung tipong gamit ka ng tracing paper, drawing mo yung design ng motor mo, kung ilang windings, ilang yung number of poles, etc. Ngayon, wala nang manual eh. Pwede mo nang gawin yung AutoCAD. So, at least makikita nyo doon kung paano nire-design yung motor at saka yung generator. Nakuha din Kuya Jun, sir. Nakuha mo yan ba? Hindi, dati kasi meron siya. Hindi, drawing talaga yung dati. Kasi nung May dalawa sa bala? damang siya konti. Sa Teresa? Dati talaga dinidrawing yun. Tapos ngayon, may AutoCAD na naman kasi. So, pwede sa AutoCAD. Ay, grabe. Ang dami nating commercial break eh. Okay. Si Kuya Jun kasi. Hindi na naman dati. So, Mahaba yung pilo saan? Nakapila yung ID. Ayun talaga. Okay, number 1. 100 MVA, 13.8 kV, Y-connected, 3-phase, 60 Hz sequence generator is operating at rated voltage and no load.
when a three-phase fault occurs at its terminal, its reactances per unit to the machine's own base are given as 1.28 and 0.12 per unit. The time constants are 10 seconds, 0.04 seconds. The initial DC component averages 50% of the initial AC. So ang tanong, what is the AC component of the current in this generator the instant after the fault? Ibig sabihin, time is 0. Then next, what is the total current? Ibig sabihin, AC and DC in the generator right after the fault occurs. Yung asymmetrical. And lastly, what will be the AC component of the current be after 2 cycles and after 5 seconds? Okay, number 1, kung tayo sa letter A. So, ang general formula natin ng AC component at 0 time period is equal to I double prime e raised to negative t over t double prime. May kulang pala. I double prime minus I prime e raised to negative t over t double prime. Or t prime lang, t double prime lang pala. Plus I prime minus I steady state e raised to negative t over t prime plus I steady state. Yan yung general equation natin. Okay. So ano yung I double prime? Ang problema kasi yung ating value is naka per unit. So para hindi tayo mahirapan, itong buong to, na-times ko na lang mamaya na I base. Okay. Sa given, walang naka-indicate kung yung voltage natin is increased by 5% or less than 5%. So by default, it's always 1. Ibig sabihin, kung ano yung voltage rating mo, yung gagamitin natin. So for that case, ang gagamitin natin ay 1. 1 divided by, ano yung aking x double prime? 0.12 minus 1 over 0.28 e raised to negative 0 over ano yung t double prime? 0.04 plus 1 over 0.28 minus 1 over 1. Ano yung aking x? 1. E raised to negative 0 over 10 plus 1 over 1. Then, times ko sa I base. Ano gagamitin kong S base? 100 MVA over square root of 3 times 13.8. So, ilan ito? Okay, so para hindi kayo mahirapan, gawin na lang natin kilo ampere na lang. 34.8641. So yan yung sagot sa una. What is the AC component after? Letter B, sir. Yes.
Bakit naging 0 yun? Kasi ang sabi natin, instant after the fault. Ibig sabihin, pagka-fault, pag-ulitin na natin gagawin. So wala pang time yun. Kaya 0 ka. Okay, letter B. What is the total current in the generator right after the fault current? Fault occurs. AC and DC. Okay, pag ganyan, may naka-indicate na yung DC component natin 50% ng initial AC component. So for this case, kailangan natin consider yung value ng AC component. Pero kung hindi naka-indicate yan, yung gagamitin natin formula is yun sa maximum AC offset. Since may naka-indicate yan, ganito lang yung nangyari dyan. IDC at 0 is 0.5 na AC at 0. Ilan po? 17.4321 kilowatt. Kaya pag kinuha ko yung asymmetrical ko at 0, square root ka AC at 0 squared plus DC at 0 squared. So gagawin natin 34.8641 squared plus 17.432 squared. That is kung consider natin to yung sinabi natin na initial DC component. Yan yung sagot yan yung sagot. Pero if maximum DC offset ang gagamitin natin, ganito yung susundin natin pag maximum DC offset. Anong gagawin natin? IDC is equal to I double prime times I base times square root of 2 e raised to negative t over t sub a. Wala kasing given at t sub a, kaya hindi natin pwedeng gawin. Kaso, dahil 0 to, okay lang. Kasi e raised to 0 is 1. So, magiging IDC at 0 is equal to I double prime 1 over 0.12 times square root of 2 times 100 MVA divided by square root of 3 times 34. Okay. Kung makikita natin, sobrang laki niya compared dito. Kaya pag kinuha mo yung asymmetrical nyo, so IAC squared plus IDC squared. Ilan mo makukuha natin? So makita niyo yung difference niya sa sagot malaki yung difference natin. Pwede naman natin sabihin, almost double. Okay.
Pero ito yung sagot ha. Hindi ito ha. Kasi hindi ko lang pwedeng gamitin ito sa letter C. Kasi sa letter C, meron na tayong given na 2 cycles sa 5 seconds. Okay, so punta tayo letter C. Ang tanong, ano yung AC component natin at 2 cycles? Since 2 cycles ang pinag-usapan natin, ang problema, pag ganitong formula, makikita mo yung time constant is naka-seconds. So, kailangan mo i-convert yung cycle into seconds. So, ang ilalagay mo is 2/60. Hindi mo lalagay yung 2. Kasi pag nilagay mo ang 2, ibig sabihin, 2 seconds ang pinag-usapan natin. 2/60 ang 2 cycles. So, magiging equal to 1/0.12 minus 1/0.28 e raised to negative 2/60 divided by 0.04 plus 1/0.28 minus 1/1 e raised to negative 2/60 divided by 10 plus 1/1. Then, times ko na 178 over square root of 3 times. So, ilan yung aking AC? Double prime. Subtraction. Subtraction. Yung I prime is steady state. Tapos yung I prime is, yung ISS is, yung I prime is transient. Yung ISS steady state. Yung I double prime. Successful boss? Ilan? 23 point. 23.564. Wala ba? So, ito yung kiloampere natin at 2 cycles. Okay, gawin natin 5 seconds. So, papalitan nyo lang ito ng 5. Negative 2/60. All over. So, ilan siya? Ganun.
seconds. 5 seconds. 5 seconds. Seconds na yan. Ito kasi cycle. Wala? 15 point. 13 point. 6, 7, 7, 7. Pag tinasan nyo pa yung time, makikita nyo yung sagot, kundi ito. Yung 100 MVA over square root of 3 times 13.8. Kasi ito yung steady state natin. So, balikan natin yung graph kanina. So, makikita nyo yung graph na yan. Ito. Paliit tayo. Yung 34, dito yan sa umpisa. Tapos yung nakuha mong 23, nandito yan. More or less. Ay, nandito yan. 2 cycles. Then, yung 13, nandito yan sa papuntang steady state. Yun ang ibig sabihin. Ano sir? 14.4160. At malinaw. Wait lang hindi. Pwede yung dinatang. Ito na, ano mali dito? Gusto kayo na pa lang. Tama. Ayun yung ito. Itong sa pipe. 10 talaga sir. 10.708. Ako, 10.708 kilo. Kasi kung yung tapos, 10.708. multiply mo dun sa 100. Ba yan eh? 10.708. Sir, malinaw po. 10.708. So, mali ito. Opo. Yes sir. Opo, sir. 10.708 sir. 10.708. 8. 10.708. Tama ito. Nasa pangalawan mo. May tanong. 90 yan. May question ba? Wala pa naman. Okay, number 2. 500 MVA, 20 kV, 6 years, synchronous generator, with reactance as follows and constant natin. Is connected to a circuit breaker. The generator is operating at 5% above rated voltage and at no load with a voltage 3-phase short circuit of course on the load side. The breaker interrupts the fault 3 cycle after fault inception. So determine the sub-transient fault current in per unit and kiloampere RMS, maximum DC offset as a function of time, and the RMS asymmetrical fault current which the breaker interrupts assuming maximum DC offset. So yung una, sub-transient current. Ibig sabihin yung I double prime. Ang gagamitin natin ay 1.05 divided by 0.50. Bakit yan yung gagamitin mo? Kasi naka-indicate. The generator is operating at 5% above. So, 1 plus 0.05. Kaya magiging 1.05. So, ilan to? 7 per unit.
kinuha natin yung una, fault current in per unit. PU. Tapos may kasunod, in kiloampere. So, ito times ko to ng I base, which is 500 MVA over square root of 3 times 20K. Wala na kasi lang. Kilo. Ito yung aking subtraction. So, ito yung per unit. Ito yung kiloampere RMS. Okay. Letter B. Maximum DC offset as a function of time. So, balikan lang natin yung dito. Ang DC offset natin as a function of time is this one. IDC is equal to square root of 2 I double prime e raised to negative t over e sub a. So, balikan natin. So, ang mangyayari, square root of 2 I double prime e raised to negative t over, ano yung TA? 0.2. Pwede natin simplify. Ano to? Square root of 2 times 101. 142.887 e raised to negative t over 0. So, ito yung aking equation as a function of time. Ha? Lagay natin kilo. Okay. Letter C. Maximum asymmetrical fault current the breaker interrupts, which is 3 cycles. Assuming maximum DC offset. So, asymmetrical current is square root na AC at 3 over 60 squared plus BC at 3 over 60 squared. So, kunin ko muna yung AC. I prime, which is 1.05 over 0.15 minus 1.05 over 0.24 e raised to negative 3 over 60 divided by, ano yung nakalagay? 0.035 plus 1.05 over 0.24 minus 1.05 over 1.1 e raised to negative 3 over 60 divided by, ano masunod natin? 2 plus 1.05 over 1.1. Bakit? Ano naman yung 1.05 sir? 5%. Diba? Plus 0. Nakalagay dito na the generator is operated at 5% above rated voltage. So, nag-increase ka ng 5% sa rated voltage yan. Kaya plus 0.05 yun sa 1. Kaya naging 1.05. So, ilan yung per unit natin? Per unit, Per unit. Ang in-assume natin kasi ng base mo, 20 kV. Ang actual mo, 20 kV. Kaya 20 over 20 is 1. Pero pag ginawa mo 1
increase ng 5%, edi 20 kb times 1.05 over 20 kb. Pwede yung sagot, 1.05. Ayaw mo sabihin. 32.66. Per unit lang tayo ah. 0.035 to ah. So 5 point. Maliit lang to ah. Per unit lang to ah. Wala kang calculator, Aaron. Ilan yung sagot? Kaya kita nagiging favorite eh. May kasalanan na naman. Partida ulit ah. 35 gets 75. 0.035. Umuulit ako eh. Negative pala. Negative. 4.9196. 9.1. 96. Per unit to ah. So kailangan natin times ng I-base. Naka-face siya. 71. Ano yun? 87. Okay, next. Kunin natin yung DC. Ito lang yung gagamitin natin. 142. Negative 3 over 60 divided by 0.2. Ito yung sagot natin. 111.805 kiloampere. Teka lang daw sir. Mali ba? Ay, pa, mali ka na. Ay, may pa ba? Okay na, ito. Okay. Nakuha na natin to. So, ito, saka ito, substitute natin dito. 111. Sila di mas gagamitin. Ha? Ito at saka ito. Sa substitute lang sir. Dito. Square root ng 71.0087 kilo square plus 111.2805 kilo square. Ilan? 132.00 grams kilo. Push the brake. 3 over 60. So yeah, yan yung
Tama, sir. Saan? Ito naman. Uy, hindi pwede yan. Tama yan. Kumain ng sabon. Bakit pali ka sa exam? Nagtatampan kasi ako. Napapalamang pa ako sa trip. Okay, so ito yung i-interaction breaker at 3 cycles. Saan nga, paano na makasal? Sino to? Ano masasabi mo sa sinabi nila? Substitute lang natin yung AC at saka yung... Ha? The generator supply just find no load with a voltage of 30 volts. Ito, daling dito. Sige, makapagod. Tapos na po. Nakakagawa player na ako. Alpha, break mo na Alpha. Napapapalisyoso ni ako. Baka sa maliit ng tao. May, bakit may 3 na 60 na? Ito na yung kukunin mo. Ito yung substitute ko dito. Squared mo lang yun. Nandito sila, sir. Sa trace. Kasi diba, parang sinabi mo lang sa equation, diba? X. Variable pa rin yung 3. IAC squared plus IBC squared. Tapos nakano yan. Naka-square root. Is I-recta mo siya. Mga variable pa rin yun. Kasama yun sa variable IAC. Okay. Tama nga. Lubis na siya. Yung variable. Ha? Hindi na pala kailangan. Variable is not constant. Tanongin mo naman si Lars. Okay, yung number 3 and number 4, kukontinue natin next week. 30 minutes na lang eh. Gusto ko naman magpahinga muna. Yes! sir. Wait na ako. Natuto. Sabi ko, magpahinga. Ang uwian mo, 3:30 pa. So 3:30 ka pa lumabas, ha? Sabi yung 30 minutes siya. Ha? Okay, mag 30 minutes yung first step. Ito ka 3:30 sa akin. Yung alin? Yung number ko sa 30 minutes. Yung number 2? Para 3:30 din siya uuwi siya. Para sa
para